Sa bawat takot ay may kwento. At sa bawat kwento ay may katotohanan. At sa likod ng bawat katotohanan ay may ebidensya nagtatago. Ako si Detective Chills. Maligayang pagdating sa takot na may pinagmulan. Magandang araw, Detective. Magandang araw rin mga kasaksi. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Gab. Gusto ko lang ibahagi ang aking karanasan sa bayan ng aking tiyahin. Nung bata pa kasi ako, ay madalas akong pumupunta sa kanila tuwing weekends o walang pasok. Mga 8 years old siguro ko ng mga panahon na yon. Malaki ang bahay ng aking tiyahin. May 3 itong palapag. Sa first floor ay ang kusina, dining at sala. Sa second floor naman ay may 3 kwarto. 2 ang maliit at isa naman ay ang master's bedroom kung saan dito kami natutulog. Sa ikatlong palapag ay ang rooftop. Mayroon itong 1 kwarto at walang natutulog doon. Bago ko nga pala makapasok sa 3rd floor ay may pintuan na bakal o yero sa dulo ng hagdanan na kailangan mong buksan para makapasok ka dito at di mo rin maiiwasang mag-ingay. Ang hagdan naman ay binubuo ng kahoy at bakal naman para sa hawakan, kaya rinig mo ang bawat yabag kapag may umakyat. Paikot siya pero hindi siya kagaya ng spiral na hagdan kung saan ay masikip. Medyo malapad ito at may mga kanto. Tuwing gabi nga pala ay pinapatay lahat ng ilaw. Kaya sa tuwing lalabas ka ng kwarto, ay dilim ang bubungad sa'yo. Taninag mo lang hagdan. Minsan nga napapaisip ako, paano kung isang gabi ay hindi dilim ang bumungad sa'yo, kundi anino? Ganyan-ganyan kasi yan nangyari sa tiyahin ko. Kukuha lang daw siya sana ng tubig kaya siya lumabas ng kwarto. Ngunit pagbukas niya ng pinto ay nagulat siya dahil may anino nakaupo sa hagdan. Halos 2 metro lamang ang layo mula sa kinatatayuan niya. Iba naman ang karanasan ng chewing ko. Pagkatapos kasi kumain ng hapunan ay nag-aakyatan na kaming lahat. Ang naiiwan na lang ay ang chewing ko dahil siya ang naghuhugas ng pinggan. Yung inaakala niyang natural na gabi lang ay napalitan na ito ng bangungot. Nung gabing iyon, habang naghuhugas siya ng pinggan, ay may bigla raw sumitsit sa kanya. At napakalakas daw nito na siyang naging dahilan ng pagsigaw niya. Kami naman na nakarinig ay napatakbo dahil akala namin kung ano na nangyari. Matapos ang mga pangyayaring ito, hindi ko inaasahan na pati ako pala ay makakaranas ng kababalaghan. Katulad lang din ng normal na gabi. Patay lahat ng ilaw, pati na rin sa kwarto namin. Sa dulo nga pala ako ng kama natutulog. Bigla na lang ako nagising at di ko maintindihan kung bakit hindi na ako makatulog muli. Ito yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo habang nakahiga ka sa kama. Sobrang tahimik ng paligid. Tanging tunog lang ng aircon ang maririnig mo. Hanggang sa may marinig akong umaakyat sa hagdan. Mabigat at bawat takbang ay maririnig mo ang yabag sa kahoy. Patuloy lang ito at nadagdagan pa. Ngayon naman ay naririnig ko nagbubukas-sara ang pintuan sa 3rd floor. Sa sobrang takot ko ay itinalakbong ko ang kumot, nilagay ang unan sa aking ulo at isiniksik ko ang aking sarili sa chewing ko. Patuloy lang ang ingay na para bang sasabog na yung ulo ko sa takot. Ang pakiramdam ko ay yung parang sound effects sa mga horror movies na pagdating mo sa dulo ay may jump scare o may magpapakita sa'yo.
Ganitong ganito ang pakiramdam ko ng mga oras na iyon. Hanggang sa bigla na lang itong tumigil. At sa di malamang dahilan, ay may biglang sumitsit. Psst! Malapit lang sa mukha ko. Kahit na nakataklob ako ng kumot, nakadiin ang unan sa ulo ko, ay alam kong malapit lang siya sa mukha ko. Psst! Hindi lang isa, kundi 3 beses itong sumitsit. At sa ikatlong sitsit, psst, ay doon na ako napabalikwas ng bangon para tumayo at buksan ng ilaw. Pagbukas ko ng ilaw, ay nadatan kong gising din ang aking pinsan. 4 years old lang pala yung pinsan kong iyon. At bakas din sa mukha niyang takot. Alam ko sa sarili ko na narinig niya rin sumitsit. Hindi ko na siya kinausap. Binuksan ko na lang ang TV at pinatay muli ang ilaw. Napanatag ako dahil may kasama na rin akong gising. Kaya nakatulog din ako agad. Kinabukasan ay hindi ko na kinuwento ang pangyayaring ito sa aking tiyahin at tiyuhin. Ngayong 25 years old na ako, ngayon ko palang ito naikwento sa kanila. Doon ko nalaman na maaaring lola ko palang na mayapa ang nagparamdam sa akin. Mahilig daw kasi siyang manitset, lalo na kung may ginagawa kang mali. Hindi ko kasi nakilala ang lola ko dahil namayapa na ito bago pa ako isilang. Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa din ako. Ito siguro ang paraan ng pagpapakilala ng lola ko sa akin, kahit nasa kabilang buhay na siya.